Etong nangyayari naman ngayon na considering nga kasi even before the pandemic, mababa na tayo yung 2018 PISA pa lamang, no, Program for International Student Assessment, kulelat tayo, no, 78th ang ranking ng Pilipinas out of 78 countries assessed, no, 15-year-old sa reading, sa math, sa science. Medyo may konting bahagyang improvement nung 2022 results. Out of 81 countries, pang 77 tayo. So may bahagyang konting improvement. So ganun na nga ang nangyayari sa ating mga estudyante. Merong tinatawag ang World Bank na learning poverty. Tapos eto na naman tayo, nagsususpindi na naman tayo ng face-to-face classes, nagbabalik na naman tayo sa alternative delivery modes. How do you think this is going to affect our students? Learning. Yung suspension ng face-to-face classes, hindi na talaga siya may iwasan ngayon since summer. Pero kapag binalik naman natin siya sa dating school calendar, meron pa rin face-to-face classes suspension dahil naman sa tag-ulan. So ang punto dito, ang solusyon ay gawing climate resilient yung mga classroom. So dapat may tamang ventilation at kung sa ulan naman hindi binabaha ang mismong school at saka dapat yung LGUs natin tinutulungan din yung ating mga mag-aaral sa transportasyon. So a whole of society approach talaga at hindi lang ito kayang solusyonan ng DepEd. Well, yung classrooms kaya, pero madami pang mga interventions na kailangan para masigurado na continuous ang learning ng ating mga estudyante kahit anong panahon. Oo, Dayan, meron rin there was also suggestion na agahan na yung pagpasok na dapat 7 a.m. Pumapasok na tapos by lunchtime, 12 o'clock, dapat nag-uuwian na. Ngayon, are you also in favor of this na i-compress na yung school hours tapos agahan na lang para at least maski na papaano, pumapasok pa rin yung mga estudyante imbis na suspension ng klase tapos ADM or alternative delivery mode ang gagamitin? Mahirap masabi kasi yung konteksto ng mga estudyante, iba't iba sa kada eskwelahan. Kaya advocate kami ng decentralization o ng pagbababa ng responsibilidad, ng accountability at saka ng kapasidad sa LGUs at saka sa ating mga principals. So sila talaga yung makakasagot kung ano talaga yung tama para sa mga estudyante. Kasi ang downside ng pagkakat naman ng classes, so konti lang yung contact time nila sa teachers at syempre importante yung contact time sa teachers. Pero may iba namang schools na ready sila sa asynchronous, o may mga intervention sila in place para masigurado na yung asynchronous o modular ay matututo talaga yung mga bata. So, depende talaga sa profile ng mga school. Or may iba naman na mga lugar na hindi naman pala mainit sa kanila. Yeah. So, bakit pa natin ikakat yung learning hours nila? So, hindi siya one size fits all, fit all na policy. I don't know if PBED is looking at the contents of the modules. Kasi for a while there, di ba, naging controversial din, Dayan, na may mga sumisilip and pointing out itong mga contents ng mga modules natin? So hindi namin particularly na nire-review yung mga modules. We have partners doing that. So ginagawa na rin ito ng Research Center for Teacher Quality at saka Assessment Curriculum and Technology Center naman ng UP. Pero ang amin lang na dapat yung mga modules ay quality at contextualize sa mga learners. Kasi may ibang modules na, so for example, sa Baguio, ang modules nila, especially sa grades 1 to 3, mother tongue, pero ang mother tongue na prescribed ay Ilocano. Pero ang Ilocano ng Baguio ay iba sa Ilocano ng La Union o ng Lowlands. Na yun yung meron sa kanila sa Baguio, pang Lowlands. Pang Highlands yung Ilocano nila. So, paiba-iba talaga. Kaya ang sinasabi namin na dapat may capacity yung mga divisions at saka yung ating mga schools na gumawa
modules. Oo. So, technical capacity at the same time funding din. Kasi kawawa naman yung mga teachers kung sila din mag-aabono sa pagpiprint ng mga modules. Oo. Dayan, meron rin suggestion, no? Kasi they want talaga to start yung new school calendar effective this coming school year. Hindi daw nila kakayanin na hintayin pa sa 2026, magta-transition. So, merong suggestion po yung mga teachers na mag-Saturday classes na para ma-fast track. Kasi what is the, dapat may 177 school days kasi sinasabi nila kailangan rin ng pahinga daw ng mga teachers. Kayo ba ay sang-ayon dun sa sinasuggest po nila na mag-Saturday classes na lang para effective this coming school year for 2024 to 25, pwede na po tayo mag-start ng June and then classes will end in March? Hati din kasi kami sa Philippine Business for Education, nakikinig din man talaga kami sa mga stakeholders at hati din talaga yung sentiments ng ating mga teachers. May iba na sinasabi na okay, mag-Saturday classes. May iba rin na sinasabi na kailangan talaga nila ng bakasyon. May mga parents din naman na hindi kaya na mag-Saturday classes yung mga anak nila. So, I guess with PBED, no, ang amin lang ay kung ano man yung magiging desisyon ng DepEd, bigyan ng proper support yung mga parents at teachers if ever magsa-Saturday classes man o balik pa rin tayo sa I think July, no, yung magiging start ng classes for the next year. And hindi lang DepEd, dapat LGUs din talaga tumutulong din sa mga o yung mga mayor, sila mayor, sila governor, no. Tumutulong din talaga sa mga magulang at sa mga teachers. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.